beloved Boss Mike Cervera. Ito na mga kababayan, susuka ng dugo ang mga DDS dito. Nakaw! Oh, ito na. Oh, pasok! Mindanao. Ako, si Sara Hilomen Velasquez. Yan na. Oh. Pipila ka mga benepisyaryo sa Peoplesville sa Davao City nga. Unawain yung maigi ito, ha? Eva Narita, ano, ha? Oh. Carol Ilagan, ha? Lorna Estacio, oh, yung mga bagong dating, Bergie Berhel de Dios. Mga bagong dating. Oh, unawain yung maigi ito. Mahalaga ito, ha? Oh. Pabahay program sa gobyerno ang miingon nga 2017 pa sila nagsugod ug apply sa mong programa. Ngayon, mga kababayan, ito yung pinapalabas ni Sara Duterte. 2017 pa raw nag-apply ang mga mamamayan ng Davao City patungkol nga dito sa pabahay, ano? Pabahay. Mukhang totoo naman na nagplano ang mga Duterte noong 2017 ng pabahay. Kaso, mga kababayan, naabutan hanggang sa maabot na itong matapos ang termino ni Digong, abay wala hong nakitang isang poste, parang ganon. Samtang Malacanang, gibarugan nga proyekto kini sa kasamtangang administrasyon. Ani ang report ni John D. Esteban. Yan na. Usa si Maria sa mga nakapuyo sa Peoplesville sa barangay Riverside sa Kalinan, Davao City, ang pambansang pabahay para sa Pilipino. Ang pambansang pabahay para sa mga Pilipino. Sa title pa lang mga kababayan, pambansang pabahay kay Pangulong Bongbong Marcos na yun Ang pambansang pabahay, yung kataga na yan, ay kay Pangulong Bongbong Marcos na. Ngayon, bakit inaangkin ng mga Duterte? Kasi daw, ang kanilang katwiran, sila daw talaga ang nag-umpisa. Paano nag-umpisa kung walang pako? Kasi ni isang pako, ni isang graba, ni isang semento, wala! Kita nyo? Tuloy. O 4PH program sa gobyerno. Yan. Nahimutang kini sa Ganda mga kababayan, Dahil maganda ang pabahay, kine-credit grabber na naman netong mga Duterte. Ninanakaw na naman nila ang kredito. Ay, ang ganda naman talaga, mga kababayan, Ilang building yan, barangay Riverside sa Kalinan, Davao City. Ayan na. Lakip siya sa first batch sa nakapuyo dinhi. Sumala niya tuig 2017 pa sila sa iyahang anak nga usa ka magtutudlo nagsugod og asikaso sa ilahang papeles. Kita nyo, 2017 pa raw sila nag-aasikaso ng pabahay daw ni Digong. Mga kababayan, 2017. Ang tanong ko sa inyo, lumipas ang panahon. Lumipas ang isang taon, 2018, 19, 20, 21, 22, mga kababayan, wala pa rin naitatayo kahit isang poste. Ngayon, dahil nagkaroon ng programa ang gobyernong Pangulong Bongbong Marcos, naisakatuparan. Ito hong plano ng gobyerno na milyon-milyon na mga bahay ang ipapatayo para sa mga mahihirap nating mga kababayan. Kasama ho sa benepisyo ay ang Davao City. Binigyan, nagpatayo ng pabahay ang gobyerno ni Pangulong Bongbong. Kita nyo mga kababayan, maliwanag. Aron maka-avail sa mong programa. Sa ako ang ma-remember, akong anak magid ang nag-ano-ani diri 2017 pa. Basta katong siya kanang kasagbutan pa ni wala gid ko nag-expect nga gud siya. Nga tinuod gud siya kay sige dugay naman gud Kita mo hindi nga daw nila ine-expect na totoo. Paano galing kay Duterte, paano namang iisiping totoo yan? Puro laway lang. Kasi nga daw napakatagal na napakatagal na.
hindi yata naiintindihan din ng mga bobong tangang mga taga Davao City na ang Pangulo ang siyang nagpatayo, kumuha ng mga dokumento, ng mga permits para maipatayo itong mga bahay na mala condominium na magaganda. Mo 2017, unya na hatag ni sa iya is 2024. Kahinumduman nga gibis Kita nyo? 2024? Sino ang presidente nun? Oh. Sino ang presidente na noong 2024? Si Digong ba? Mga Duterte ba? Hindi. Ang presidente ng 2024, noong diniklara ng Pangulo na magkakaroon ng pambansang pabahay sa buong Pilipinas, ay si Pangulong Bongbong. Ganon. Di ba? Eto na, tuloy. sita kini ni President Bongbong Marcos ni atong Yan na. July 28. Kita Si nyo? Vice President Sara Duterte daan ang maingon nga nasayod siya sa maong proyekto kay Ayan na. nagsugod kini netong mayor pa siya sa syudad. Kita nyo, ayan na, si Bida-Bida, na wala namang nagagawa, puro lang laway-laway, puro lang nakaw-nakaw ang putang inan to eh. Aangkinin niya, no? Aangkinin! Yes, I know kasi project namin yan. May Project daw! Yes, I know, kasi project yan nung mayor pa ako. Putang ina mo, wala kang nagawang proyekto, hayop ka! Ang nagawa mo lang, putang ina ka, ay mang-agaw ng hindi mo naman proyekto. Puro lang kayo, laway-laway lang. Tang ina mo. year ako, diba? So, ayoko mag-comment Tingnan sa nyo? kanyang pagbisita. Ayaw ko mag-comment. Bubo ka eh. Paano ka makakapagpatayo ng mga ganyan? Siguro ang mas maganda ay Di ba? Alam nyo na sinungaling eh. Siguro, ganyan. Buday! Bangag na bangag ka na naman siguro. Siguro isang bulto tinira mo. Bagong bata ka na naman, comment natin yung mga tao na binisita niya dahil wala naman ako doon. Nung Siyempre, kung tatanungin mo naman yung mga tao, nangako sila noong 2017 na patatayuan sila ng mga bahay, tapos hindi naman tinupad. Siyempre, isipin ng mga tao, baka ito yung pinangako ng mga Duterte noon. Hindi alam ng mga tao na ang proyekto na yan ay proyekto na ng Pangulong Bongbong. Kita nyo mga kababayan ko? Na inumpisahan nung 2024. Tuloy. bumisita siya. So, mas maganda, tanungin natin yung mga tao na nandun kung Kita nyo? Tanungin daw yung mga tao, tanga, bobo, mangmangkang, hayop ka. Utangin na mo! Tao pa ko ha! Bobo! Ito yung mga mga kababayan no? Ito yung mga style ng mga mandurugas. Parang ganito, sasabihin ni Beth Jesus ako ay magpapatayo ng inyong mga tahanan. Pangako yan. Biruin mo natapos na't lahat-lahat yung termino mo Wala ka man lang nakita kahit isang pahong na itayo. Napalitan ng administrasyon. Nangako ang Pangulong Bongbong, maglulunsad tayo ng maraming pabahay para sa mga kababayan natin na nahihirapan ng umuupa. O dili kaya ay yung mga kababayan nating naninirahan sa mga delikadong lugar. Ginawa ni Pangulo yun, mga kababayan. Umabot ng wala pang 2 taon, tapos yung mga proyekto. Matel. Diba? Tapos ngayon, nung natapos, inaangkin ngayon netong hayop na to. Diba? Inaangkin ni Bangag, na Sara Duterte. yung komento nila, ano yung opinion nila sa pagbisita na ni BBM doon. Apan gibarugan sa Malacañang, proyekto kini sa kasamtangang administrasyon. Siyempre! Proyekto yan!
ng kasalukuyang administrasyon. Oh. Gani nagpakita si Ayan na, may mga resibo, hindi laway-laway lang. May resibo, may sertifikasyon, may mga registration. Sino ngayon ang paniniwalaan? Dapat yung mga putang inang mga Duterte na mga bangag? O yung gobyerno na mayroong mga resibo kung paano nag-umpisang itayo yung mga pambansang pabahay na yan? Sige nga. Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ug mga dokumento aron pamatud-an ang baruganan sama sa development permit nga gi-issue matud pa ni adtong July 18, 2023. Building permit application nga giaprubahan adtong February 2023 mga kababayan naglakad ng mga 2023 naglakad ng mga papeles, dokumento. 2023. Nasan yung nilakad nila Sara Duterteng bangag? Nasaan? Ang alin? Nasaan ang pabahay ng mga Duterteng bangag kung 2023 inumpisahan na lakarin ang mga dokumento para maitayo ang mga naggagandahang gusaling pabahay ng gobyerno? O, kita nyo? Bakit? 2023 ba presidente ba si Digong? Kita nyo mga kababayan, di ba? Makakapalang mga mukha. 16, 2024 ug Certificate of Registration nga gi-issue ni adtong June 20, 2024. Kita nyo? Anong mga petsa inayos sa mga dokumento? 2023, 2024, mga kababayan. Kita nyo? Nasaan si Digong doon? Nasaan si Sarang Bangag? Nandun sa ibang bansa, nagpapalamig pepe at bumabata. Ganon! Yun, mga kababayan ng totoo. Matud pa sa termino ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Isang maayos na pabahay, isang tunay na komunidad. Ngunit ang proyektong ito ay pilit na inaagaw ng ilang mapagpanggap. Na kahit wala silang anumang kontribusyon sa pagod ng Pangulong Marcos Jr. at ng DSUD, ay pilit bubulagin ang mga kababayan natin sa pamamagitan ng pagpapanggap na kanila daw ang proyekto na People's Ville sa Davao City. Kita nyo, di pahiya kayo ngayon. Di ba? Pahiya kayo ngayon. Inaari nyo ano sabi ni Yuse Claire? And Bongbong Marcos Jr. Isang maayos na pabahay, isang tunay na komunidad. Ngunit ang proyektong ito ay pilit na inaagaw ng ilang mapagpanggap. Mapagpanggap, pinipilit inaagaw ni Sarang Bangag. Pinipilit inaagaw ni Sarang Bangag. Na kahit wala silang anumang kontribusyon, wala kayong contribution dito. Kahit na singkong duling, kahit na wala kayong contribution. sa pagod ng Pangulong Marcos Jr. yan. at ng DSUD, ay Sa pagod ng Pangulong Bongbong Marcos at ang mga kawani ng gobyerno na talagang nagbigay ng oras panahon para maisakatuparan ang napakagandang proyekto para sa mga Dabawenyo. Karamihan mga uto-utot, mga tatanga-tanga. pilit bubulagin ang mga kababayan natin Yan. sa pamamagitan ng pagpapanggap na kanila daw ang Pilit bubulagin at lolokohin, bubudulin ni Sara Duterteng Bangag yung mga tao na nagbebenepisyo ngayon sa pambansang pabahay ni Pangulong Bongbong Marcos. proyekto na People's Ville sa Davao City. Yan. Sa post sa Social Housing Finance Corporation, gipahigayon ang groundbreaking sa People's Ville sa Kalina ni atong October 20, 2022. Sa maong hulagway, kauban ang mga lokal nga opisyal sa Davao City. Usa sa mitambong sa maong groundbreaking ceremony, si Councilor Tec Ocampo. Nangyari yung groundbreaking ng People's Village housing project.
at Barangay Riverside, Calinan, Davao City noong October 20, 2022. Barely 4 months during my first term as City Councilor. And it's under the SHAFC, the Socialized Housing Finance Corporation during that time. So, yung sinasabi na project ito ni BBM, ewan ko kung paano nangyari yon kasi it's barely 4 months when he became president of the country. So mukhang imposible naman siguro na in that short period of time, nakaplano kaagad at naka-implement ng gano'n, no? No, kita nyo? Yung mga mga DDS nagpapakatanga pa rin. Isipin nyo naman, kailan ba ang election? May 2022. Sino na ang presidente noon? Ngayon, kung ang pag-uusapan pala, yung pagpaplano, putang inang yan. Pagpaplano pala. Nasaan yung ginawa ninyo? Bakit kailangan ang Pangulo pa ang magsakatuparan ng mga pangarap nyo? Kaya siguro sabi ni Pangulo ang pangarap nyo ay pangarap ko. Kaya ako ang tutupad ng pangarap nyo. Ay, nako, mga bobo talaga. Ayan na nga Pakitaan mo kami ng dokumento. Di ba? Puro breaking anong sinasabi nila? Nagganap-ganap daw sila ng mga seremonya sa pagbubukas daw diyan. Oo. Councilor Ocampo. As far as I can remember, nangyari ang mga planning and all nung panahon ni then Mayor and now Vice President Inday Sara Duterte. Kita nyo? Talagang inaangat si Sara! Utang ina. Alam nyo, kakaiba yung mga taga Davao, ano? Oo, talagang himudpet sila sa mga Duterte, ano? Oo. Kahit pa mga kababayan, ang Pangulo na mismo, ang nagtrabaho, kanila pa rin ang benepisyo. At kanila pa rin ang kredito, yung mga Duterte. Abay, kinukuha pa rin. Mga gunggong itong mga ito. During the incumbency of his father, former President Rodrigo Roa Duterte. Wala pa'y pahayag ang Malacanang kalabot ni ini. Kita nyo, mga kababayan, bakit nung panahon, mga kababayan, sabi nga kanina, 2017, hindi na isakatuparan. Ngayon, mga kababayan, na panahon ni Pangulong Bongbong, bakit mabilis na natapos? Nangaangking kayo ng proyekto ng may proyekto. Ang proyekto ni Digong ganito. Ganito ang mga proyekto ni Digong. Panoorin nyo. Ito pinondohan ng pera ng bayan. Kaya dapat lang na magsuri at magtanong. Ayan ang mga proyektong pabahay ni Digong. Saan ang pera? Nasaan ang pera? Pabahay. Sa Barangay Pinugay, Baras Rizal, isang housing project ang binisita ng Reporter's Notebook. Kita nyo? 1,500 units ang matatagpuan dito. Pero mistula itong ghost town. Ano Ang mga nangyari? housing unit, walang mga pinto. Ang mga housing unit ni Digong, walang mga pinto. Pintana. Ganyan ang proyekto ni Digong. Walang maayos na palikuran. Walang malinis, maayos na CR. At nabalot na ng makakapal na halaman at Ayan. mataas na talahib. Ayan, naging gubat na. Naging gubat, hindi lang ghost town. Ito ang 2 Inares residences. Sa dokumentong nakuha ng Reporter's Notebook mula sa Ano? National Housing Authority o NHA, sinimula ng proyekto noong July 2019. July 2019, inumpisahan. Sino ang presidente? Si Digong. March 3, 2021 ang original na completion date nito. Pero Kita nyo? Na ang completion daw ay natapos. Natapos daw nung March 3, 2021. Natapos. Natapos. Ibig sabihin, natapos na, naibigay na, na-release na yung mga karagdagan pa o yung kabuuan pondo o bayad sa kontraktor nila.
Oh. Nakasaad din sa dokumento na nabago ito at naging October 2023 na ang completion date. Oh. Ang halaga ng housing project, Grabe. mahigit 800 million pesos. Grabe mga kababayan, kulang-kulang 1 bilyon. Kulang-kulang 1 bilyon! Pero 1 taon na ang nakalipas, ang mga pabahay hindi pa rin natitirhan. Bakit? Ayan hindi pa rin natitiran daw. Sa labas ng nakatenggang housing project, Ah. nakilala namin ang residenteng si Mang Reynaldo Laguera. Ano yan? 30 taon na siyang naninirahan bilang isang magsasaka sa barangay Pinugay. Basta wala pang pandemic, nag-uumpisa na yun. Si Mang Reynaldo nagtataka rin kung bakit wala pang nakatira sa pabahay na ito. Wala pa rin daw. Nakakapagtaka na. Wala pa rin nakatira. Marami nagpupunta dyan pag tingin lang siguro. Nag-inquire lang yata eh. Kasi mula noon, wala, hindi naman bumalik. At saka wala naman tumira dyan. Basag-basag na nga yung tiles. Gawa nga ng mga nagtatambay dyan. May bawa, pinto. Kaya lababo. Saka ilalagay yun kung may tao na. Kasi pinagnanakaw eh. Gaya ng pinto. Pabayaan mo ang pintuan dyan. Pagbalik mo dyan, wala na. Wala na! Wala na! Ang tanong, bakit nga ba hindi pa natitirhan ng halos 2,000 housing unit na ito? Hiningan namin ng panig ang NHA. Lumalabas na nakalaan ang housing project para sa mga informal settler na matatamaan ng paglilinis ng Manila Bay ayon na rin sa mandamus order ng Supreme Court. Pero ang problema, isa sa naka-hamper ng pag-relocate o paglipat, kasi nung past administration in 2019, naglabas ang DILG circular. Minamandate doon na bago ko kami maglipat, kailangan magkakaroon na muna ng memorandum of agreement by and between the sending and the receiving. The problem is, hindi yun nagagawa nung sending at saka ng receiving HOA. So doon nagkaroon ng problema. Kaya nagkaroon ng parang total halt yung aming mga ginagawang relocation. kinunan din namin ng panig ang lokal na pamahalaan ng Baras Rizal. 80,000 po yung bayan namin, population. So, yung kaya lang po namin, siguro yung mga basic services ng bayan namin. So, kung dadaksain po kami ng 80,000 na tao na dadalhin sa Barat, medyo, ano po ang maibibigay namin doon ng basic services? So, yung pong amin ay para po doon sa mga ililipat. Pero yung kontra sa mga dadalhin dito, hindi po. Pero grabe no mga kababayan, ano, hindi masyadong pinagplanuhan. Walang kaplano-plano mga kababayan kung ano ba talaga ang dapat gawin. Basta na lang nagpatayo ng pabahay na walang plano. Walang plano mga kababayan. hindi lang pala rito, may mga nakatenggang housing unit sa Baras Rizal. Saan pa? Ilang kilometro lang mula sa 2 Inares residences, matatagpuan naman ang isa pang housing project na Hermosaville. Sa dokumentong nakuha ng reporter's notebook mula sa NHA Region 4, October 2022, idineklarang completed ang proyektong ito na nagkakahalaga ng 731 million pesos. Grabe mga kababayan, ano? Grabe! 1,368 units ang housing project nito. Pero kung lilibutin mo yung buong housing project, karamihan ng mga units ay nakatenga. Dahil as of October 2024, 545 units pa lamang ang okupado. Itinayo ang housing project na ito para sa mga residenteng maapektuhan ng tinatawag nila na Pasig Marikina River Channel Improvement Project. Isa sa mga nakatira sa Hermosa Grabe no mga kababayan, ano? Pero alam nyo kung anong magandang balita rito? Ang magandang balita, mga kababayan, abay, tinatapos na po ni Pangulong Bongbong Marcos lahat yan. Inayos. Inayos ni Pangulong Bongbong para mapakinabangan. Ganyan ang proyekto ni Digong ba? Makakala nyo, parang mga ganito, lahat yan pare-parehas. Yan nabalitaan nyo ba to? Yung concrete barrier, mga kababayan, na ginawa dyan sa Palawan yata yan, Tingnan nyo. Sige, pakitanggal mo to, pre.
Ah. Oh, Oh. engineer, isolated ba? Oh. Isolated ba yan, engineer? Oh, nung panahon ni Digong, mga kababayan, lahat ng proyekto binababoy ng mga putang inang yan. Bakit? Kasi imbis na pumigil ng sasakyan para hindi malaglag sa bangin, ayan, nagkaroon ng aksidente. Ayun, na-discover yung mga substandard na mga proyekto nung panahon ni Digong. Oh. Gaya na sinabi nung na interview na taga DPWH. Ah. Ito po yung dinaanan ng jeep na nahulog dito sa bangin na ito. Tingnan, ito yung natanggal na concrete barrier. Kita pa ho yung bakat ng sako. Kita nyo? Ayan, sako. At walang bakal na nakakonekta. Wala. Ayan, sako. Pamaya ho, makikita ninyo. Tinongpats lang, pinatong-patong lang, mga kababayan. Pinatong-patong lang ho, nung panahon ni Digong. Paano? Ang laki ng tongpats nila. Doon sa video, sako ho ang laman. At sigurado na ho ako, hindi ho ito isolated case. At ito pong proyekto na ito ay winalangya ng kontraktor po na yun. Kita nyo, winalangya ng kontraktor ni Digong. Winalangya nila lahat, mga kababayan. Kita nyo? Hindi tapos na pabahay, umaalon-alon na tulay, bumagsak na tulay. Ganun ang proyekto ni putang inang Digong na to Tapos mang-aangkin ng maayos na proyekto. Alin ang maayos na proyekto? Yung pabahay ni Pangulong Bongbong dyan sa Davao. Grabe, no, mga kababayan, ha? Ganon sila. Wala. Lahat. Pare-parehas! Diba? Isa pa yan, si Mark Villar, putangin na rin yan Hindi dyan na Sir Meno. Hindi ho Mike. Mark Villar. Alicia Duran. Hindi, putangin na nilang lahat. Ibahin nyo si Pangulong. Alam nyo, mga Marcos talaga Iba talaga ang mga Marcos. Grabe, Sa kasaysayan ng Pilipinas, iilan lang ang pangalang hindi mo pwedeng banggitin ng walang diskusyon. Normal lang yan Pasok. Isa na rito si Ferdinand Marcos Sr., isang pangulo na itinuturing ng ilan na diktador. Ngunit para sa iba, isang bayani. Yes! Pero, bayani! Sino ba yung mga nagsasabing diktador? Yun lang naman mga naapektuhan yung mga buhay nila. Dahil sila mga swail, ayaw sumunod sa mga panuntunan ng gobyerno. Except kay Amy Marcos, sabi nga dito. Tuloy. Alam mo bang sa ibang bansa, iba ang pagkakakilala sa kanya? Ano? Para sa kanila, si Marcos ay simbolo ng tapang, disiplina at paninindigan laban sa mga higanting makapangyarihan. Kita nyo, buti pa ang mga pinuno, leader ng iba't ibang bansa, mga kababayan, tatayuan kayo ng balahibo rito. Ang tingin sa kanya, mga kababayan, kakaiba, matapang, disiplinado, at mga kababayan, lumalaban sa mga higanting mapanupil. Iba, mga kababayan, si Pangulong Bongbong, si Pangulong Apo Lakay natin. Diba? Pero yan, mga kababayan, babalikan natin mamaya. Babalik ako. Inabot na tayo ng oras. Meron lang ho akong pipirmahan sa opisina. Meron lang akong 10 minutes meeting. Kaya babalik ako mamaya. Muli, mga kababayan, maraming salamat sa pagsama. Kita-kita po tayo mamaya. Our beloved Boss Mike Cervera.